sama-sama tayong magiging saksi. Pinadalhan na ng subpoena ng Department of Justice ang negosyanteng si Atong Ang, ang aktres na si Gretchen Barreto, dating NCRPO Chief Jonel Estomo, at iba pang inireklamo sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Itinakda ang preliminary investigation sa September 18. Saksi si Salima Refran. Sila ang mastermind sa nawawalang mga sabongero. Sila ang utak ng lahat. Nitong Hulyo, pinangalanan ni Julie Dondon Patidongan si Charlie Atong Ang bilang isa umano sa mga mastermind sa pagkawala ng mga sabongero. Bagay na agad pinabulaanan ng negosyante. Wala kami kinalaman lahat dyan. Malalaman nyo rin ang totoo, siguro. Ngayong araw, isinilbi na ng Department of Justice ang mga subpoena kay Atong Ang sa aktres na si Gretchen Barreto at 60 iba pa kaugnay sa mga reklamong multiple murder at kidnapping with serious illegal detention kaugnay ng mga nawawalang sabongero. Sisimulan daw ang pagharap sa preliminary investigation sa susunod na linggo, September 18. Definitely, you can expect an evidence-based investigation and an evidence-based decision from the panel of prosecutors. Wala po tayong kinikilingan dito, kundi yung katotohanan lang po at hustisya. Kaya we just hope that they use this avenue and this channel for their own personal quest for the truth. Wala naman po tayong ibang gusto dito kung hindi lumabas ang katotohanan. Pinasabpi na rin si dating NCRPO Chief Jonel Estomo at 18 pang pulis. Bukod sa murder at kidnapping, nahaharap sila sa mga reklamong enforced disappearance, paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, direct bribery, corruption of public officials, obstruction of justice, at paglabag sa international humanitarian law. Para yan sa 7 insidenteng nauwi sa pagkawala na mahigit 30 sabongero mula 2021. Kasama rin sa pinaharap sa mga reklamo ang magkapatid na Dondon at Elakim Patidongan na nakikipagtulungan sa investigasyon. The route that they are looking at is for them to be discharged as state witnesses. They first have to be charged in this case. To be able to be discharged as a state witness, considering po na pasok sila sa eligibility at qualifications ng isang state witness. Kasama na po dyan na hindi dapat sila pwede maging most guilty sa kaso. Ayon sa kampo ni Ang, bukas sila sa pagkakataong sagutin ang mga akusasyong binabato ni Dondon Patidongan. Hamon nila kay Patidongan, lumabas mula sa likod ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla at patunayan sa pamamagitan ng ebidensya ang kanilang mga akusasyon. Si Barreto, sinabing maglalabas ng pahayag ang kanyang abogado. Patuloy pa namin kinukuha ang panig ni Estomo pero nauna na niyang itinanggi ang anumang kaugnayan sa pagkawala ng mga sabongero. Panibagong set naman ng mga hinihinalang buto ng tao ang naiaho ng Philippine Coast Guard mula sa Taal Lake. Nasa PNP Crime Lab na ang mga ito para sa pagsusuri. Para sa GMA Integrated News, ako si Salima Refran ng inyong saksi. Hindi pinirmahan ni Senate President Tito Soto ang rekomendasyon ni nooy Senate Blue Ribbon Committee Chairman Rodante Marcoleta na gawing state witness ang mag-asawang Diskaya sa issue ng questionableng flood control project. 8 sasakyan naman ng pamilya Diskaya ang may tuturing ng smuggled ayon po sa Bureau of Customs. Saksi si Chino Gaston. Rolls-Royce, Bentley Bentayga, Toyota Tundra, Toyota Sequoia, 2 Mercedes-Benz, Land Cruiser at Lincoln Navigator. Ang 8 sasakyang ito na pag-aari ng pamilya Diskaya pwede na raw ituring na smuggled dahil sa kakulangan ng papeles ayon sa Bureau of Customs. 7 iba pang sasakyan ang may import entry documents pero walang certificate of payment. Kung hindi maipapakita ng mga Diskaya ang kaukulang dokumento ng 15 sasakyan, hanggang katapusan ng buwan, pwedeng kunin o i-forfeit ng gobyerno ang mga sasakyan sa pamamagitan ng warrant of seizure and detention. Yung burden of proof, kanila pa yon. Kailangan patunayan nila sa amin na tama ang kanilang pinagbayaran. Kung meron po silang
dokumento na kailangan pa makita, makukumply ho kami. Tatalibog tayo parate para wala akong gusot. Nauna nang sinabi ng mga Diskaya na handa silang bayaran ng kulang na buwis para sa mga sasakyan kung may pagkukulang man. Pero ayon sa BOC, pwede lang yan kung hindi hihigit sa 30% ang diferensya ng buwis sa halagang itinakda ng batas. Posible rin daw na may pananagutan ang ilan nilang empleyado. Hinihinga na raw sila ng paliwanag. Sa ngayon, meron na kaming yung tinatawag na persons of interest na 10. Pagpapaliwanagin natin kung bakit nakalusot or dumaan sa kanila yung mga sasakyan nang hindi nagkaroon ng tamang dokumento at hindi nagbayad ng tama. Doon sa mga ganun yung sitwasyon, we will have to make even our own people accountable. Noong Lunes, sinabi ng mga Diskaya na humingi sila ng proteksyon kay Pangulong Bongbong Marcos at Senate Blue Ribbon Committee matapos nilang ilantad ang pangalan ng mga politiko na humihingi umano ng kickback sa mga proyekto. Handa po kaming tumistigo ng walang pilit at kusang loob bilang state witness. Ayon kay Senate President Tito Soto, sumulat kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla si dating Senate Blue Ribbon Committee Chairman Rodante Marcoleta para irekomendang gawing state witness ang mag-asawang Diskaya. Pero hindi pinirmahan ni Soto ang rekomendasyon. Ang unang sinabi kagad sa akin ni Ping, tell all ba yan? Kung tell all Kasi yan, dapat nga, oo, pwede. diba, buo. Pag-usapan natin. Pero ano sinabi? Puro congressman ang binanggit eh. Saka meron pang mga nagka-question doon sa mga binanggit na mga pangalan na tao. So, paano mong kaya papayag ka kagad? Hindi ko pinirmahan. Sabi ko, hintayin ko na muna yung susunod mong hearing. Paiba-iba siya na sinabi eh. Tutol din ang ilang kongresista. Absolutely no chance. They are as guilty as the DPWH engineers who are involved in ghost and substandard projects. They will be as guilty as the politicians that are involved in ghost and substandard projects. Napakalabo niyan. Isang requirement nga yan, should not be the most guilty. How can he claim that hindi siya most guilty when he is the central figure here, a major player? Tapos, malabo pa yung kanyang mga sinasabi. Nire-respeto po natin ang paliwanag o opinyon ng ating mga kagalang-galang na mga kongresista. Kung hindi sila entitled, so be it. Yun po ang opinion po ng ating mga kagalang-galang na kongresista. Pero bandang huli po, korte po ang magde-decide dyan. Sa ilalim ng Republic Act 6981 o ang Witness Protection Security and Benefit Act, may requirements para maituring na state witness ang isang taong kasama sa krimen. Dapat grave felony ang krimen. Dapat kailangan ang kanyang testimonya sa kaso. Walang ibang direktang ebidensya para sa maayos na pagdinig sa kaso. Ang kanyang testimonya ay maaring mapatunayan. Hindi siya ang pinaka-guilty at hindi siya nahatulan sa anumang krimen sangkot ang labis na kabuktutan. Ayon sa DOJ, isa nga sa pinag-uusapan ang posibilidad na maging state witness ang mga Diskaya. Kaso nga lang po, ang lumalabas po sa mga statements nila ay mukhang kakuntsaba na nila from the very start. Yung mga contractor, pati yung mga ibang politicians, and in a co-conspiracy or in a conspiracy, the guilt of one is the guilt of all. Meaning to say po, kung yung kasama nila sa conspiracy ay most guilty, sila din po ay pwedeng ituring na most guilty. So, that is still yet to be seen. Isa pang kondisyon ang nauna ng inilatag ni Justice Secretary Remulla. Kailangan muna nila isauli yung pera para masimulan po natin yung usapang state witness. Pero it doesn't necessarily mean na kapag binalik nila yung pera, automatically they will be considered as... No, not at all. It is a precondition to even consider them. Para sa GMA Integrated News, ako si Chino Gaston, ang inyong saksi. Marihing itinanggi ng abogado ng mga Diskaya ang akusasyong may ghost project ang kanilang mga kumpanya. At kaugnay naman sa sinabi ni Sara Diskaya sa Senate hearing na sabay-sabay kung mag-bid sa isang proyekto ang kanilang mga kumpanya, ayon sa kanilang abogado na sabi niya ito dahil pagod na ang kanyang kliyente. Saksi, si Marie Zumali. Sa Audit Financial Report na isinumite ng mag-asawang Diskaya sa Securities and Exchange Commission o SEC na pinag-aralan ni Iloilo Congresswoman Janet Garin, makikitang noong 2016 ay nasa 99.2 million pa lang ang kita ng mag-asawang Diskaya.
Pero pagdating ng 2017, lumobo yan ng 942% at naging mahigit 1 billion pesos na. Tumaas pa yan sa 12 billion pesos noong 2018 hanggang maging 13.5 billion pesos noong 2019. Bahagya lang yang bababa sa 11.6 billion pesos noong 2020 kung kailan tumama ang COVID pandemic. 2021, umakyat ulit ang kinita nila at naging 16 billion pesos bago pumalo pa sa 20 billion pesos noong taong 2022. Pinakita ko na habang tayo'y nasa pandemya, marami naman palang pera, ba't pa tayo nangutang? Kaya sila gumawa ng napakaraming kumpanya because by the start of 2015, nagka-idea, 16, 17, 18, 19, 20, 21, until 2022, dun bumaha. And the figures that I was showing was the revenue from construction of government projects, national government projects, excluding local. Paliwanag ni Pacifico Curly Discaya kahapon, hindi pa nabawas dyan ang kanilang puhunan. Gross revenue lang po yan, Your Honor. May mga lugi pa po dyan. Paliwanag naman ngayon ng kanyang abogado na si Attorney Cornelio Samaniego III. Mga sinasalihan nilang proyekto malalaki. And take note, yung siyam na kumpanya, quadruple A lahat. Kung qualified siya at siyang nakakuha, definitely magkakaroon ng income. Nilinaw din ng abogado ng mga Discaya ang nabanggit ng kanyang kliyenteng si Sara Discaya sa Senado na sabay-sabay kong mag-bid sa isang proyekto ang kanilang mga kumpanya. Hindi ho sabay-sabay. Rattled si ma'am noon sa Senate Pagod na, walang tulog, pressured. Normal ho yun sa isang tao na hindi saray sa ganyan. May dagdag paliwanag din ang abogado sa kung bakit walang nabanggit ang mga Discaya nang tanungin ni Batangas Representative Jervy Luistro kung mayroon din bang mambabatas na nanghingi ng kickback sa kanila noong panahon ng nagdaang administrasyong Duterte. Lalo't yan din ang panahon kung kailan din lumobo ang kita ng mga Discaya. This only shows, Mr. Discaya, that the revenue that you are generating during the former administration, 2016 to 2022, is bigger than the revenue that you are generating under the current administration. Sabi ni Ginoong Discaya kahapon, may mga nanghingi pero hindi aniya natutuloy dahil pinapadyaryo niya umano. Kaya hindi na niya isinama ang mga ito sa sinumpaang salaysay na isinumite sa Senado. Wala naman pong nanghihingi sa amin, kaya mapapansin niyo po, ang nakalista lang po dito ay during sa 2022 lang po. Sabi naman ng abogado nila ngayon, Pero ang sentro kasi ng pagdinig natin sa Senado, sa House of Representatives through the TRICOM, ay yung pong nangyaring flood control anomalies from July 2022 hanggang itong kasalukuyang panahon. Bakit naman tayo lalabas at lalagpas? So, hindi naman po selective memory. Gayunman handaan niyang pangalanan ng mga Discaya ang iba pang sangkot sa questionableng flood control project kung iuutos ng Kongreso. Walaan niyang ghost project ang mga Discaya. Pag-uusapan pa raw ng Infrastructure Committee kung kailan nila itatakda ang susunod na pagdinig, kung saan iimbitahan daw muli ang mga Discaya at iba pang mga personalidad na lumutang sa pagdinig kahapon. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali ang inyong saksi. Bago sa saksi, inilipat sa Pasay City Jail ngayong gabi si dating Bulacan 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez. Inilipat po siya roon mula sa PNP Custodial Center kung saan isang araw siyang nadetine matapos humarap sa pagdinig sa Kamara. Bago po yan, sa Senado nadetine si Hernandez matapos i-cite in contempt ng Senate Blue Ribbon Committee. Kanina mainit ang debate sa Senado ukol sa naunang paglilipat kay Hernandez sa PNP Custodial Center. Saksi, si Jamie Santos. Maanghang ang salitang binitawan ni Senator Jinggoy Estrada sa kanyang privilege speech kanina sa Senado. Mariin niyang pinabulaanan muli ang pagdawit sa kanya ni Engineer Bryce Hernandez sa isyu ng kickback sa flood control project sa pagdinig ng Kamara kahapon. I have been jailed. I have been vilified, crucified, and publicly humiliated. But I will never allow the likes of Bryce Hernandez to turn the tables on me. Pagkatapos ng privilege speech, naungkat ang pagkakalipat kay Hernandez sa PNP Custodial Center. Na-contempt ng Senado si Hernandez sa pagdinig noong Lunes bago siya humarap sa pagdinig ng Kamara kahapon. Martin Romualdez called me
and said that their committee was allowing Mr. Hernandez to remain in the House and in the House of Representatives, and that he was requesting that he not be returned back to the Senate because of some fear for his life. I asked the Speaker what he plans, because we cannot allow that. I said he is under our custody and therefore he is in contempt in the Senate. Pag iniwan namin sa inyo, sabi ko, ibig sabihin niyan para namin pinawalan. Kaya dinala si Hernandez sa PNP Custodial Center para nasa supervision pa rin ng Senate Sergeant-at-Arms. Is there a possibility that we can commit him back here in the Senate? Of course, during the he's still under custody of the Senate, and therefore let him be jailed here, Mr. President. indirects. We had to give in to the request of the Speaker. As we speak, the jurisdiction of the person of Bryce Hernandez belongs to the Senate. Yes, and that's why we can call him here anytime we need him. Tanong ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, bagamat nire-respeto raw niya ang desisyon ni Soto, ito ba ang bagong patakaran ng Senado? Because under the present rule, kung sino may jurisdiction, siya yung magde-decide. So, What we did yesterday was what we call parliamentary courtesy in accepting the proposal that he be not returned here but still under the care of the Senate. We have also placed a witness to Muntinlupa, if you will recall. Yes. We also even sent somebody to the Pasay City Jail. So I don't see any reason why we cannot commit this particular fellow to the PNP Custodial Center. Giit naman ng dating Blue Ribbon Chairman na si Senador Rodante Marcoleta, di dapat baguhin ang patakaran. Nagmosyon siyang ibalik si Hernandez sa Senado. Not only because this is the condition that you gave them, but more importantly, in order to erase the perception that if he is here in the Senate, he is not safe. I will reject the idea that if he returns in the Senate, manganganib ang buhay niya. Nagpatuloy ang mainit na palitan ng opinyon. Ibig ba sabihin po, Mr. President, nawawala ng visa yung ginawa namin? Hindi. Ganun po pala. He's still in legal custody. Dapat po, igagalang po kung ano yung aming iniwan. Yes, doon tayo magsisimula. Ang iniwan ninyo, cite in contempt. Hindi and po. legal Nasa custody legal of the custody Senate. na po ng He was still House. under the legal custody of the Senate. Mr. President, may I ask for a minute suspension? Session suspended. Sa huli, nagmosyon si Estrada na ilipat na si Hernandez sa Pasay City Jail na agad namang sinang-ayunan ni Majority Leader Senator Mig Zubiri. Walang tumutol, kaya nagdesisyon si Soto na agad na ilipat ng USAA si Engineer Bryce Hernandez sa Pasay City Jail. Para sa GMA Integrated News, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Hihingan ng paliwanag ng COMELEC si Senator Chis Escudero kaugnay ng 30 milyong pisong donasyong tinanggap niya noong eleksyon 2022. Galing po ang donasyon sa may-ari ng isang construction company. Saksi, si Ian Cruz. Nakaambana ayon sa COMELEC ang paghain ng show cause order kay Senador Chis Escudero. Ito'y para pagpaliwanagin siya kaugnay sa campaign contribution sa kanya ng may-ari ng Center Waste Construction and Development Incorporated na si Lawrence Lobiano noong eleksyon 2022. Nauna nang sinabi ni Escudero na nag-donate ng 30 million pesos si Lobiano sa kanyang kampanya noon. Kinumpirman na rin ito ni Lobiano. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, una muna nilang sisilbihan ng show cause order si Lobiano at pagkatapos ito, si Escudero na ang kasunod. Basta matanggap namin yung sagot regardless kung ano yung explanation, we will later on issue the show cause naman kay So within this week din, sir, sa SPG? Depende sa kung baka hindi, depende kung kayo masasaglit ni Lobiano. Ay, oo nga pala. Thank you, sir. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, una na nilang sinulatan ng DPWH
para alamin kung kontraktor nga ba ng gobyerno ang kumpanya ni Lubiano. Lubiano, I think, will be released by tomorrow. Tomorrow na siya kasi naman meron naman, although we need to confirm pa rin sa DPWH para naman mas ma-strengthen. But since we can use already the admission there sa House, then gagamitin na. Ipapaliwanagin lang muna. So, Senador, sir, kailan ibibigay? Bigyan namin siya ng 5 days. Sinisika pa naming makuha ang panig ni Lubiano. Sa isang pahayag, sabi naman ni Escudero, tatalima siya sa anumang maging utos ng COMELEC para mapatunayang hindi siya lumabag sa batas. Pinasasalamatan din niya ang COMELEC chairman sa pagbibigay sa kanya ng pagkakataon na mapatunayan ito. Sa ilalim ng Omnibus Election Code, hindi pwedeng magbigay ng campaign contributions ang sinumang may kontrata sa gobyerno. As a part ng COMELEC, we will file criminal cases as to whether matatanggal or what. Una, nasa DILG yan, sa local. Number 2, nasa Office of the Ombudsman yan, kung ano yung kanilang gagawin. Number 3 naman, depende kung yan ay Congress, sa Senate at sa House, may paraan to remove a member of the Senate and the House. So nasa kanila pong jurisdiction. Sabi ni Garcia, may 52 contractors na nag-donate sa mga kandidato ang inimbestigahan ng komisyon. Meron kasi mga contractors, may 4 na contractors nagbigay sa isang kandidato ng halimbawa. So 7 national candidates, meaning senators and district congressmen, tapos 15 political parties and party list. Tapos merong 2 vice governors at 2 governors. Naniniwala naman si Senate President Tito Soto na mahalagang magpaliwanag ang mga kandidato sa COMELEC. Kasi nga may mga kabawalan eh. Merong bawal na ganito, bawal tumanggap sa let's say corporations or personalities who are having transactions with government. Bawal yun eh. Ayun lang kumakain kaming mga government officials sa isang restaurant eh. Tapos merong magpipresenta na ibabayaran nila yung kinain mo. Kapag yun may transaksyon sa gobyerno, bawal yun eh. At hindi lang siya ang bawal, pati ako natatanggap ay bawal. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Meralco may bawas singil ngayong Setyembre. Mahigit 18 centavos kada kilowatt-hour ang bawas singil, katumbas ng mahigit 37 pesos na matitipid sa electric bill ng kumukonsumo ng 200 kilowatt-hours kada buwan. Ayon sa Meralco, bumaba ang generation charge kasunod ng paglakas ng piso kontra dolyar at pagbaba ng international fuel prices. Pero sa Oktubre, nakaamba naman ang dagdag singil. Pinayagan na kasi ng Energy Regulatory Commission ang pansamantalang pag-extend ng kontrata sa pagitan ng Meralco at First Gas Santa Rita. Magre-resulta yan sa dagdag singil na 32 centavos per kilowatt-hour simula Oktubre hanggang Enero sa susunod na taon. Pero hindi naman daw ang kabuuang 32 centavos na pagtaas ang mararamdaman ng mga consumer. Also in October, meron din tayong inaasahan naman na pagbaba dahil sa completion of the recovery of deferred gas supply and purchase agreement charges. Unemployment rate nitong Hulyo tumaas sa 5.3% batay sa datos ng Philippine Statistics Authority. Katumbas yan ng 2.59 milyon na Pilipinong walang trabaho sa bansa. Mas mataas yan kaysa 4.1% rate na naitala nitong Abril at 4.7% na naitala noong Hulyo ng nakaraang taon. Ayon sa PSA, posibleng dulot ng mga bagyo kaya bumaba ang bilang ng mga may trabaho sa bansa. Halimbawa sa pagsasaka, pangingisda at retail. Inaasahang tataas ang employment sa fourth quarter ng taon sa pagpasok ng Kapaskuhan. Body camera sinimulan ng gamitin ng MMDA sa No Contact Apprehension Policy o NCAP sa pamamagitan niya ng bagong buong Swift Traffic Action Group o STAG. Sa ngayon, gagamitin ng mga body cam sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila at mabuhay lanes. Para sa GMA Integrated News, ako si Bernadette Reyes, ang inyong saksi. Nang dahil umano sa kalasingan, sinunog na isang lalaki ang sariling bahay sa Dagupan City. Naabutan pang nagwawala ang lalaki sa labas ng nasusunog na bahay. Nagtulong-tulong ang kanyang mga kapitbahay para maapula ang apoy. Ayon sa kapitan ng barangay, inamin mismo ng lalaki na siya ang sumunog sa bahay. At sa bumbero, nahirapan silang mapasok ang lugar dahil sa makitid na daan. Umabot sa 300,000 piso ang halaga ng pinsala sa ari-arian.
Nasa kustodiya na ng pulisya ang lalaki at maharap sa kaukulang reklamo. Kasagsagan ng trabaho sa isang barberya sa Peru nang bigla itong araruhin ng isang sasakyan. 2 ang sugatan, kabilang ang isang barbero. Batay sa investigasyon, nawalan umano ng kontrol ang driver ng sasakyan habang sinusubukan itong iparada. Hindi magiging bagyo pero patuloy na magpapaulan sa ilang bahagi ng bansa ang binabantayang low pressure area. Ayon sa Pag-asa, huli ang namataan kaninang hapon sa paligid ng Polillo Island sa Quezon Province. Posibleng malusaw rin ang LPA sa loob ng 24 oras. Pero magdadala ito ng ulan na posibleng maranasan bukas sa malaking bahagi ng Luzon. Easterlies at thunderstorms naman ang maaaring magpaulan sa iba pang bahagi ng bansa. Sa datos ng Metro Weather, posibleng umulan bukas na umaga sa ilang bahagi ng Calabarzon, Mimaropa at Bicol Region. At sa hapon naman, mas malaking bahagi na ng Luzon ang uulanin. Magiging maulan din sa halos buong Visayas at Mindanao. Heavy to intense rains ang inaasahan sa ilang lugar kaya maging alerto. May chance rin ng kalat-kalat na pag-ulan sa Metro Manila bukas. Samantala, base sa outlook ng Pag-asa, posibleng may 2 bagong sama ng panahon na mabuo sa silangan ng bansa. Ang isa may chance ang tumbukin ng Pilipinas habang sa Biyernes naman, posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility ang isa pa. Hindi inaalis ng Pag-asa ang posibilidad nitong maging bagyo habang papalapit sa kalupaan. Instant reunion with a twist ang pagtatagpo ni na Sangre Terra, Sangre Flamara at Sangre Adamus sa mundo ng Encantadia. Sa episode kanina ng Encantadia Chronicles Sangre, nabitag si Terra sa patibong ng kanyang mga pinsan na sina Flamara at Adamus. Pero agad din pinakawalan si Terra nang maalala siya ni Adamus mula sa isang pangitain. Ipinasilip naman ni Rian Ramos ang behind the scenes mula sa intense na laban nila ni Glyza De Castro. Sa isang TikTok post, kitang seryoso ang dalawa para mapaganda ang fight scenes. Para yan sa apoy laban sa yelong sagupaan sa episode kagabi sa pagitan ni na Sangre Perena at Kera ni Ten. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.